Ngayong araw ay pag-uusapan natin ang isang kaso na nagsimula sa isang simpleng nawawalang tao, ngunit nauwi sa isang investigasyong puno ng maliliit na detaling hindi napansin sa una. Isang sapatos na naiwan, mga tornilyong bihira at halos hindi mabili kung saan-saan, at mga bakas na tahimik ngunit malinaw na nagsasalita. Sa likod ng isang ordinaryong bahay at isang tila normal na araw, may mga pangyayaring naganap na unti-unting binuo ng mga investigador, oras kada oras, tawag kada tawag, galaw kada galaw. Ano ang tunay na nangyari noong gabing iyon at paano nabunyag ang katotohanan sa pamamagitan ng mga ebidensyang halos hindi mapapansin? Ito ang kaso na tatalakayin natin ngayon. Noong umaga ng ika-8 ng Mayo 2019 sa Berkeley Springs, West Virginia, biglang nawala ang 15 taong gulang na si Riley Crossman at sa simula ay inakalang karaniwang kaso ng nawawalang menor de edad. Ngunit ilang oras lamang ang lumipas ay naging investigasyon ito ng pagpatay. Matapos mabasa ang huli niyang mga mensaheng puno ng takot na nagsiwalat ng nangyari noong gabing iyon. Kaya nagsimula ang mahalagang paghahanap ng hustisya para sa isang buhay na huminto sa edad na 15. Ipinanganak noong ika-22 ng Disyembre 2003. Si Riley ang panganay sa 3 magkakapatid at may 2 nakababatang kapatid na lalaki na sina Reed at Riker. At noong 2019 ay may kasintahan siyang kaklase na si Hayden na mas nakakatanda sa kanya ng 1 baitang. Halos hindi sila mapaghiwalay at madalas umaabot sa 2 araw ang kanilang tuloy-tuloy na video call, kung saan kahit natutulog si Riley ay naka-on pa rin ang tawag at nakasaksak ang telepono. Maaga mang naghiwalay ang kanyang mga magulang na sina Chantel at Lance, na natili sa ina ang kustodiya ng mga bata habang regular na nagbibigay ng sustento ang ama at bumibisita tuwing weekend. Kaya sa kabila ng hiwalayan ay nananatiling maayos ang samahan ng pamilya. Samantala, noong 2017 ay napromote si Chantel bilang manager ng isang lokal na restaurant matapos ang ilang taon sa food service. At habang unti-unting gumaganda ang kanyang karera ay nakilala niya si Andy McCauley sa pamamagitan ng may-ari na si Don. Si Andy, 39 na taong gulang noon, ay HVAC installer sa kumpanya ni Don at tumatanggap din ng mga proyekto sa konstruksyon. Pagkaraan ng 1 buwang pakikipag-date ay lumipat si Andy sa bahay ni Chantel, ngunit kasabay nito ay lumala ang tensyon sa trabaho sa pagitan ni Chantel at Don hanggang sa magbitiw siya noong Nobyembre 2018 at hindi nagtagal ay nag-resign din si Andy sa kumpanya. Dahil dito, nagalit si Don lalo na't sila pa rin ay nakatira sa paupahang bahay na siya ang may-ari. Ilang buwang hindi nakabayad ng renta ang magkasintahan kaya nagsampa ng kaso si Don at kalaunan ay napaalis ang buong pamilya. Sa kabila ng problemang pinansyal, nagsikap si Chantel bilang ina at halos walang pahinga sa 2 trabaho. Mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon sa Mountain View Solar at pagkatapos ay evening shift sa isang restaurant hanggang alas 10 ng gabi. Kaya pagsapit ng Marso 2019 ay lumipat sila sa 15 Greenway Drive, isang lumang bahay na malapit lamang sa high school ni Riley sa pag-asang makapagsimula muli. Dumating ang ika-7 ng Mayo, isang karaniwang Martes at nakauwi si Chantel bandang alas 10 ng gabi mula sa trabaho. Balak sana niyang mag-good night kay Riley. Ngunit nang marinig itong nakikipag-video call sa loob ng silid ay hindi na siya kumatok at dumiretso na lamang sa pahinga. Kinabukasan, ika-8 ng Mayo, nagising siya bandang 7:17 na at nagmamadaling maghanda ng almusal para sa 2 anak na lalaki
Habang iniisip na marahil ay maagang umalis si Riley upang ihatid si Hayden na may field trip sa Washington DC. Gayunpaman, bandang 10:13 ng umaga ay nakatanggap siya ng tawag mula kay Denise Deaver, ang dating kasintahan ni Andy na nagsabing may asul na Dodge Ram pickup na nakaparada sa likod ng bahay at bukas ang passenger door. Nagtaka sila dahil walang sariling sasakyan si Andy at nabawi na ang lisensya nito, kaya inakala ni Chantel na baka hiniram lamang iyon. Ngunit pagsapit ng 11:45 ay nag-text ang amo ni Andy at nagtanong kung nasaan ito dahil ilang oras lang nagtrabaho ay biglang umalis at doon nagsimulang mabalot ng kaba si Chantel dahil hindi rin niya makontak si Riley at patay ang telepono nito. Bandang 3:00 ng hapon ay tumawag ang kanyang ina at nagsabing nakauwi na ang ibang mga bata ngunit wala pa rin si Riley. Kaya kahit hindi pa tapos ang shift ay tinawagan ni Chantel ang bahay at inutusan ang 13 taong gulang na si Reed na silipin ang kwarto ng ate at pagkatapos ay pumunta sa high school kung kinakailangan. Bagamat pinatatag niya ang loob dahil malapit lamang ang paaralan at madalas namang nahuhuli ng uwi si Riley dahil sa mga aktibidad, umakyat si Reed sa ikalawang palapag at natagpuang walang laman ang silid bago mabilis na nagtungo sa campus. Doon ay isa-isa niyang hinanap ang mga classroom, library at dance room, ngunit kahit saan siya magtanong at tumingin ay wala siyang nakitang bakas ng kanyang ate. Nang matanggap ni Chantel ang ulat mula kay Reed na wala si Riley sa paaralan, agad siyang nagpaalam sa trabaho at nagmadaling pumunta roon upang magipagkita sa anak. Pagdating niya, magkasama nilang inisa-isa ang buong campus mula sa sports field at cafeteria hanggang sa mga sulok na bihirang puntahan habang paulit-ulit na tinatawag ang pangalan ni Riley. Ngunit sa kabila ng mahigit 1 oras na paghahanap, wala silang natagpuan kaya nagpasya silang umuwi sa pag-asang baka nakabalik na ito. Gayunpaman, pagdating nila sa bahay ay nanatiling tahimik at walang bakas ni Riley at eksaktong 6:00 ng gabi ay tumawag ang high school upang kumpirmahing hindi talaga siya pumasok buong araw. Dahil dito, agad tumawag si Chantel sa pulisya at ilang minuto lamang ang lumipas ay dumating ang mga otoridad upang magsagawa ng panayam. Ipunin ang timeline ng nakalipas na 24 na oras at subukang itrack ang telepono ni Riley. Subalit nabigo sila dahil naka-off na ito. Kaagad ding ipinasok ang kanyang impormasyon sa National Crime Information Center ng FBI at nagsimula ang malawakang paghahanap katuwang ang pamilya at mga opisyal. Habang nagpapatuloy ang investigasyon sa bahay, dumating si Andy mula sa trabaho at bagamat nagpakita ng pagkagulat sa balita, kakaunti lamang ang kanyang mga tanong. Inilapag niya ang kanyang bag, naiwan pa ang telepono at dali-daling kinuha ang bisikleta upang umano'y maghanap. Sa puntong iyon ay inisip ni Chantel na normal lamang ang kanyang kilos. Ngunit nang magsiuwian ang mga naghahanap kinabukasan ng madaling araw at madiskubre niyang mahimbing na natutulog si Andy nang hindi niya alam kung kailan ito umuwi, doon nagsimulang pumasok ang hindi maipaliwanag na pagdududa. Kinabukasan ng 9:00 ng umaga, muling dumating ang mga pulis at habang abala si Chantel sa labas, umakyat ang mga investigador sa ikalawang palapag upang tingnan ang silid ni Riley. Pagbukas pa lamang ng pinto ay napansin nilang magulo ang buong kwarto. Nagkalat ang damit, libro at iba pang gamit. At sa gitna ng sahig ay nakalapag ang school backpack katabi ng eyeglasses ni Riley, 2 bagay na hindi niya karaniwang iniiwan tuwing papasok sa paaralan. Malapit sa kama ay naroon din ang kanyang maliit na pitaka na may lamang pera at student ID. Ilang sandali pa ay pumasok si Chantel at sinabi niyang may mali sa ayos ng silid.
Ipinaliwanag niya na noong umagang iyon ay umakyat si Reed upang manghiram ng medyas at kahit magulo ang kwarto ni Riley, hindi raw ito umabot sa ganitong kalagayan. Higit sa lahat, iginiit ni Reed na wala ang backpack at salamin sa sahig noong umaga dahil hinanap niya ang medyas sa buong silid at imposibleng hindi niya mapansin ang mga iyon kung naroon na. Dagdag pa ni Chantel, ang telebisyon na dati ay maayos na nakapatong sa estante ay natagpuang nasa sahig at bago dumating ang mga pulis ay itinago ito ni Reed matapos makita itong nakadapa. Nabanggit din niya ang bouquet ng bulaklak na natanggap ni Riley matapos ang dance performance na karaniwan niyang inilalagay ng maayos ngunit ngayoy basta na lamang nasa sulok. Bukod ba dito, naalala ni Chantel na bago siya pumasok sa trabaho noong umagang iyon ay gumamit siya ng salamin sa loob ng kwarto kaya kung naroon na ang salamin ni Riley sa harap nito ay tiyak na mapapansin niya. Dahil dito, malinaw na may nagbago sa ayos ng silid matapos ang umaga. Kaya ang tanong ng mga investigador ay kung sino ang nagpatumba sa telebisyon at naglagay ng mga gamit sa ganoong posisyon. Gayunpaman, mabilis nilang inalis ang posibilidad ng pagpasok ng tagalabas sapagkat may alagang German Shepherd ang pamilya at kung may estrangherong pumasok ay tiyak natatahol ito. Subalit mula ng gabi hanggang sa oras na iyon ay nananatiling tahimik ang aso at walang ibinigay na babala. Matapos ang masusing pagsusuri sa silid, natuklasan ng mga investigador ang mga kahina-hinalang mantsang kulay kayumangging mapula sa bedsheet at unan ni Riley. Kaya agad nila itong kinolekta at ipinadala sa laboratorio. Nang lumabas ang resulta at kumpirmahing dugo at laway iyon ni Riley, tuluyang nagbago ang direksyon ng kaso sapagkat hindi na ito simpleng pagkawala kundi isang posibleng marahas na insidente. Batay sa ebidensya, tinukoy ang posibleng oras ng pangyayari mula 10:30 ng gabi ng ika-7 ng Mayo. Ang huling pagkikipag-ugnayan ni Riley sa nobyo hanggang bago mag-alas 7 ng umaga ng ika-8 ng Mayo nang mapansing siya ay wala sa bahay. At dahil walang palatandaan ng sapilitang pagpasok, lumakas ang hinalang ang sangkot ay isang taong pamilyar sa loob. Dahil dito, 3 pangalan ang sinuri. Ang nobyo na si Hayden, ang ina na si Chantel at si Andy na kasintahan ng ina. Unang inimbestigahan ang sasakyan at mga pahayag ni Chantel ngunit walang nakitang kahina-hinala at naging consistent ang kanyang mga sagot kaya agad siyang inalis sa listahan. Samantala, nabawasan din ang pagdududa kay Hayden nang kusa siyang makipag-ugnayan sa pulisya noong madaling araw ng ika-10 ng Mayo upang magbigay ng mahalagang impormasyon. Ikinwento ni Hayden na noong gabi ng ika-7 ng Mayo ay tuloy-tuloy ang kanilang video call ni Riley at habang magkausap sila ay ilang beses pumasok si Andy sa silid upang alukin si Riley ng gawaing bahay kapalit ng pera. Ayon kay Hayden, halatang naiirita si Riley dahil basta na lamang pumapasok si Andy nang hindi kumakatok at agad niya itong pinapaalis. Nagpatuloy ang kanilang pag-uusap hanggang bandang 10:30 ng gabi nang magpaalam si Hayden dahil may field trip siya kinabukasan. Binura ni Hayden ang kanilang mga mensahe. Isang nakasanayang gawain upang hindi mabasa ng mga magulang ang kanilang konvo at nagtungo sa biyahe. Ngunit buong araw siyang nabalisa dahil hindi niya makontak si Riley at laging voicemail ang sagot. Pagbalik niya ng paaralan makalipas ang alas 5 ng hapon, saka lamang niya nalaman mula kay Chantel na hindi pumasok si Riley. Kaya pag-uwi niya ay naalala niyang nakasync pa sa Apple Watch ang kanyang mga mensahe. Doon niya nakita na bandang 11:01 ng gabi matapos siyang makatulog.
Nagpadala si Riley ng sunod-sunod na mensaheng nagsasabing nasa loob ng kwarto si Andy. Hinihiling na manahimik siya at inaming natatakot siya. Kinabukasan, ibinigay ni Hayden sa pulisya ang mga mensaheng ito bilang ebidensya. Sa puntong iyon, nakatuon na rin ang pansin ng mga investigador kay Andy dahil sa kanyang tensyonado at hindi natural na kilos sa mga unang pagtatanong at lalo pang tumibay ang hinala nang makita ang kanyang record na dati siyang naaresto kasama ang kanyang ina noong 2010 at 2011 dahil sa illegal na droga at nagpatuloy sa paggamit nito hanggang 2019. Noong ika-10 ng Mayo, opisyal siyang ipinatawag at ayon sa standard procedure, kinuhanan ng buong larawan bago ang interogasyon. Dito napansin ang maraming gasgas sa kanyang kaliwang kamay, braso, tagiliran at iba pang bahagi ng tiyan, samantalang normal ang kanyang kanang kamay. Higit pa rito, natuklasan noong nakaraang araw ang dugo sa pintuan ng banyo sa bahay ni Riley at kinumpirma ng DNA test na iyon ay kay Andy. Isang detalyeng lalong nagpahirap sa kanyang paliwanag. Sa una ay iginit niyang huli niyang nakita si Riley bandang alas 9 hanggang alas 10 ng gabi at kinabukasan ay pumasok siya sa trabaho matapos magising ng alas 5 ng umaga, ngunit naiwan daw niya ang kanyang telepono sa bahay at hindi umalis sa construction site buong araw. Gayunpaman, direktang sinabi ng mga investigador na may saksi na nakakita sa kanyang nagmamaneho pauwi bandang 10:30 ng umaga ng ika-8 ng Mayo, kaya napilitan siyang baguhin ang kanyang kwento at sabihing umuwi siya mula sa site matapos bumili ng droga sa isang gasolinahan bago bumalik sa trabaho. Nang usisahin siya tungkol sa detalye ng bentahan, hindi siya makapagbigay ng malinaw na sagot at muli na namang nagbago ng salaysay. Ngayon ay sinasabing tinawagan niya ang kanyang pamangkin sa gasolinahan. Subalit nang tanungin kung paano niya nagawa iyon, gayong ayon sa kanya ay naiwan ang telepono sa bahay. Napatigil siya at hindi na nakapagsalita na malinaw na nagpapakitang nahulog siya sa sarili niyang kontradiksyon. Pagsapit ng ika-11 ng Mayo, handa na ang pulisya na sumunod sa interogasyon at dala nila ang detalyadong datos mula sa telepono ni Andy. Kaya hindi na nila kailangang umasa sa pabago-bagong pahayag nito dahil ang mga numero mismo ang nagsalita. Ayon sa call records, bandang alas 2 ng madaling araw ng ika-8 ng Mayo, tumawag si Andy ng 18 sunod-sunod na beses kay Don, ang dati niyang amo, at nagpadala rin ng sunod-sunod na mensahe sa parehong numero. Isang kakaibang kilos dahil matagal na silang walang personal na komunikasyon. Sa harap ng ebidensya, naglabas si Andy ng panibagong kwento at sinabi niyang bandang alas 2 ng madaling araw ay umatake ang pagnanasa sa droga, kaya lumabas siya para bumili mula sa isang taong nagngangalang Bobby, at habang pauwi, nadaanan daw niya ang patrol car sa gilid ng kalsada kaya natakot at tinawagan niya si Don para tulungan siya. Agad namang pinabulaanan ng mga investigador ang kanyang paliwanag matapos suriin ang deployment records ng lokal na pulisya na nagpapatunay na walang patrol car sa lugar bandang alas 2 ng madaling araw. Lalong tumibay ang hinala nang suriin ang kilos ni Andy sa umaga. Bagamat walang sariling sasakyan, kilala siyang laging huli gumising, kaya nagulat ang mga katrabaho nang bandang 4:26 ng umaga ay siya mismo ang tumawag upang tanungin kung kailan siya susunduin at muling tumawag bandang 5:04 ng madaling araw upang mag-follow up. Nalabis namang naiiba sa dati niyang ugali. Pagdating ng katrabaho, nakahanda na si Andy sa pintuan na tila sabik na umalis. May isa pang malinaw na kontradiksyon. Matapos ang 2 sunod na tawag, sinabi niyang naiwan ang telepono sa bahay.
Sinuri ng pulisya ang cell tower data at lumabas na sa lahat ng nakaraang araw ng trabaho. Hindi kailanman naiwan ni Andy ang telepono sa bahay, maliban lamang noong 8 ng Mayo, ang araw ng pagkawala ni Riley. Bagamat pangunahing pinaghihinalaan, kulang pa ang ebidensya para agad siyang kasuhan, kaya pansamantala siyang pinalaya habang patuloy ang paghahanap kay Riley at ang pangangalap ng karagdagang ebidensya. Batay sa pagsusuri ng network data, natukoy ng pulisya na nawalan ng signal ang telepono ni Riley eksaktong 3:30 ng madaling araw ng 8 ng Mayo na nagpapahiwatig na may sumira o pumatay sa kanyang telepono sa oras na iyon. Samantala, ayon sa surveillance camera, umalis si Andy sa construction site bandang 9:05 ng umaga at bumalik lamang ng 1:43 ng hapon. 4 oras at 38 minuto ang kabuang pagkawala. 2 oras at 38 minuto na mas mababa kaysa sa kanyang unang pahayag. Pinakakapansin-pansin ang kanyang ruta. Sa halip na dumaan diretsyo sa Route 9 pabalik sa trabaho, lumihis siya sa ibang direksyon at narecord ng mga kamera ang sasakyan kabilang ang gasolinahan na kanyang binanggit. Ngunit nang suriin ang lahat ng kamera sa gasolinahan, walang nakitang transaksyon o pakikipagkita kaya tuluyang nabasag ang kanyang kwento. Sa huli, nagtungo ang sasakyan sa isang liblib na kabundukan na humigit kumulang 40 minutong biyahe mula sa bahay ni Riley na pinaniniwalaan ng mga investigador na pinili ni Andy upang magkaroon ng oras at lugar para itapon ang katawan ni Riley. Sinundan ng pulisya ang lead na ito at si Riley ay natagpuang nakahiga sa ibabaw ng malaking itim na industrial garbage bag. Ang kalagayan ng kanyang damit ay nagpapakita ng malinaw na palatandaan ng pang-aabuso. Ang pang-itaas ay nakaangat hanggang balikat at wala siyang suot na bra. Samantalang ang maong at panloob na damit ay punit at hindi maayos ang pagkakaayos. Malinaw sa mga investigador na muling inayos ang kasuotan ng hindi maingat at tila pagtatangkang takpan ang nangyari. Isa pang detalye ang napansin. Ang kaliwang paa lamang ni Riley ang may sapatos, samantalang ang isa pa at ilang personal na gamit ay natagpuan sa loob ng 2 itim na garbage bag na nakalagay malapit sa pinangyarihan. Sa balikat niya, may puting mantsa ng apog na tumugma sa sample na nakuha mula sa truck bed ni Andy. Bukod pa dito, natagpuan ang mga tornilyong bihira at espesyal ang pagkakagawa na hindi mabibili sa lokal na hardware store na ginagamit lamang sa proyekto kung saan kasali si Andy. Sa pagsama-sama ng lahat ng ebidensya, inaresto si Andy McCauley at kinasuhan ng first-degree murder. Gayunpaman, dahil sa epekto ng COVID-19 pandemic, naantala ang paglilitis at nagsimula lamang noong Setyembre 2021. Mula sa surveillance camera, tala ng tawag sa telepono at testimonya ng saksi. Muling binuo ng prosekusyon ang kabuang pangyayari noong gabing iyon. Ang huling mensahe ni Riley ay ipinadala bandang 11:17 ng gabi noong 7 ng Mayo. Nakasulat doon na labis ang kanyang takot at sa kasamaang palad. Mahimbing nang natutulog si Hayden at hindi niya natanggap ang mensaheng iyon. Mula 11:17 ng gabi hanggang lampas 2:00 ng madaling araw ng 8 ng Mayo, sinalakay ni Andy si Riley sa loob mismo ng kanyang silid. Lumaban si Riley at sinubukang humingi ng tulong. Nag-iwan siya ng malalim na galos sa katawan ng umatake sa kanya, patunay ng kanyang matinding pagtutol. Upang pigilan si Riley sa pagsigaw at magising ang iba sa bahay, paulit-ulit na idiniin ni Andy ang isang unan sa kanyang mukha. Dahil dito,
May natagpuang laway at dugo sa punda ng unan. Nang tumigil na sa paghinga si Riley, saka lamang napagtanto ni Andy ang bigat ng sitwasyon. Nais niyang tumakas agad, ngunit naharap siya sa isang malaking problema. Wala siyang sasakyan. Sa kanyang pagkalito, pansamantala niyang itinago ang katawan ni Riley sa silid, saka nagtungo sa banyo upang hugasan ang mga sugat sa kanyang katawan. Sa pagmamadali niyang pagbukas ng pinto ng banyo, naiwan niya ang sariling dugo sa door frame. Pagkatapos maligo, lalo siyang nataranta. Kailangan niyang makahanap ng sasakyan upang harapin ang mga susunod na hakbang. Sa desperasyon, tumawag siya kay Don ng 18 beses sunod-sunod at nagpadala ng mga mensaheng may pagsusumamo ngunit walang sagot. Nang walang makuhang tugon, nagpasiya siyang hanapin si Bobby, isang kakilala niyang sangkot sa bentahan ng droga. Sa kalaunan ay nagpatotoo si Bobby sa korte at ayon sa kanya, nang magkita sila noong gabing iyon, basa pa ang buhok ni Andy at halatang kagagaling lamang sa paliligo. Kinumpirma rin ng call records na naganap ang kanilang pagkikita bandang 3:03 ng madaling araw ng 8 ng Mayo. Nang mapagtanto niyang hindi rin siya matutulungan ni Bobby at Don na makakuha ng sasakyan, napilitan siyang mag-isip ng panibagong plano. Nagpasya siyang hintayin ang pagpasok sa trabaho upang magamit ang sasakyan ng katrabaho at maisagawa ang pagtatakip sa krimen. Kaya kinabukasan, kapansin-pansin ang kakaibang kilos ni Andy nang maaga pa lamang ay kusa siyang nakipag-ugnayan sa katrabaho. Pagsakay sa sasakyan makalipas ang 5:00 ng umaga, sinadya niyang iwan ang kanyang telepono sa bahay dahil alam niyang maaaring matrak ng pulisya ang lokasyon nito. Maingat niyang pinili ang oras dahil alam niyang pumapasok sa paaralan ang 2 anak ni Chantel ng 7:50 ng umaga at umaalis naman si Chantel patungong trabaho bandang 10 o'clock ng umaga. Kaya siya ay kumilos ng 9:00 ng umaga. Hindi niya ipinaalam sa sino mang katrabaho ang kanyang pag-alis at tahimik siyang umalis mula sa construction site. Hinintay niyang lumampas ng 10:00 ng umaga at tiniyak na nakaalis na si Chantel bago siya bumalik sa bahay. Pagdating, agad siyang umakyat sa 2 palapag patungo sa silid ni Riley. Sa pagmamadali, inilapag niya ang salamin at backpack nito upang magmukhang normal ang sitwasyon. Pagkatapos, kinaladkad niya ang katawan pababa at inilagay sa truck bed. Kinuha rin niya ang telepono ni Riley at sa pagmamadali ay nabangga pa niya ang telebisyon sa silid ngunit hindi na niya ito pinansin. Kailangan niyang kumilos ng mabilis dahil kapag napansin ng paaralan na hindi pumasok si Riley, malamang na makipag-ugnayan ang mga ito kay Chantel. Pagkatapos ay nagtungo si Andy sa isang liblib na lugar sa kabundukan. Binalot niya si Riley ng 3 patong ng garbage bag at iniwan ang katawan ng 15 anyos sa may mga palumpong. Sa kabutihang palad, may nakakita sa kanyang sasakyan nang ito'y iparada niya sa bahay. Ito ay ang dati niyang kasintahan na si Denise. Bukod pa rito, naitala rin ng iba't ibang surveillance camera ang rutang dinaanan ng kanyang sasakyan. Sa pagsubaybay sa mga kuhang ito, natunton ng pulisya ang lugar kung saan natagpuan ang katawan ni Riley. Sa buong paglilitis, nanatiling malamig ang kilos ni Andy at walang ipinakitang pagsisisi. Sa huli, hinatulan siya ng habang buhay na pagkakakulong nang walang posibilidad ng parole. At dito nagtatapos ang trahedya ni Riley Crossman. Isang buhay na naputol ng maaga at isang paalala sa atin na pakinggan ang kabataan, huwag baliwalain ang mga senyalis ng panganib at laging maging alerto kahit sa sariling tahanan. Tandaan na protektahan ang pamilya, maging mapanuri
at huwag hintaying mangyari ang hindi inaasahan.